Nagtatrabaho ka ba? Nagnenegosyo ka ba? Alam mo ba na hindi ang retirement ang dapat maging goal mo? Magandang araw po, ako po si CRP ng Jim Dipo. So kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay nagnenegosyo, tandaan mo to, maling-mali na ang magiging goal mo sa buhay ang makapag-retire. Bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Kasi namulat tayo sa eskwelahan na tinuruan tayo na mag-aral mabuti, para makapagtrabaho ng maganda. Doon tayo natitigil doon sa pagkakaroon ng magandang trabaho. Dapat hindi tayo natitigil. Yun yung sinasabi kong pinakamalaking scam, na tinuruan tayo na mag-aral maigi para makapagtrabaho hanggang maubos yung kabataan at lakas natin doon sa trabaho natin. At darating yung panahon, yung minimithi mo na retirement, darating yun yung premium mo Yun yung premium mo kapag natapos mo yung trabaho mo, yung pinangangarap mong retirement. Pero eto ka, wait, tignan mo yung mga nakapaligid sa iyo, ilan yung mga kakilala mo na nakapag-retire? Kamusta naman ang buhay nila? Stable ba sila? Mali, di ba? So papaano yun? Kung naubos mo na yung kabataan at lakas mo sa trabaho mo, at dumating na yung retirement mo, papaano kung kulang yung retirement mo? Marami sa atin, maraming mga nakakatanda sa atin, it's either kulang na kulang yung retirement nila, yung pension nila, or kailangan nila magtrabaho, or kailangan pa nilang magnegosyo uli. Makikita mo, nagtitinda sila sa labas, etc. etc. Pero alam mo ba na kaya nga nag-goal ka na tapusin mo yung trabaho mo para makapag-retire, para na sa ganun, makapagpahinga ka. Pero ito yung napag-aralan ko sa buhay na hindi tinuro sa eskwelahan. Ang tamang paraan, mag-aral ka mabuti, tama. Magtrabaho ka mabuti, tama. Pero ang goal mo, ang ultimate goal mo sa buhay ay magkaroon ng financial freedom. Hindi lahat ng mga nakapag-retire are financially free. Okay, papaliwanag ko kung bakit. Kaya magugulat ka bakit may mga nagre-retire kailangan pa magtrabaho. Diba? Kasi kulang na kulang yung pensyon. Ngayon, kung ang goal mo is financial freedom, hindi mo kailangan mag-antay hindi mo kailangan mag-antay na makapag-retire ka. Yun ang totoo. Ang financial freedom, pwede mo makuha yan kahit 30 years old ka lang. Imagine, kung 30 years old ka lang, hindi ka na namang problema sa mga kikitain mo. Diba? Sa para pangangailangan mo. Ano ba yung financial freedom? Yung financial freedom is yung kalayaan na hindi ka na mag-iisip kung saan ka kukuha ng pera, ng pangkain mo araw-araw. Kayang-kaya mo ma-achieve yung papaano. Kagaya ko, ikukwento ko sa inyo papaano ko na-achieve yung gantong klaseng pamumuhay. So, noong una, nagtatrabaho ako, nagnegosyo ako, that's it. Pero kailangan mo palang pagplanuhan yung finances mo. So ngayon, ang naging road ko, nagtayo ako ng gym. Pero doon sa gym na yon, kumikita ako, nabubuhay kami mag-aama, sapat na sa amin yon. Pero kalaunan, na-realize ko, hindi lang pala dapat ang pinag-iipunan ko yung ngayon. Dapat ang pag-iipunan ko hanggang bukas. So, yung Gym Republic namin sa Cavite City, papanood natin, yung Gym Republic natin sa Cavite City, 12 years na tumatakbo yon ng iisa lang siyang branch. Tapos nung ika-13 year niya, last year, 2024, nagtayo tayo ng kauna-unahang branch natin sa Tarlac. At this year, 2025, nagtayo tayo ng branch natin sa Lipa, Batangas. So ngayon, dahil doon sa napapadami ko siya, pwede na ako, honestly, doon sa isang Gym Republic lang, yung Cavite City, isang Gym Republic Cavite City lang, pwede na akong tumigil. Financially free na ako, may freedom na ako. Okay? Pero bakit ako nagduduktong pa? Kasi ngayon, hindi lang financial freedom yung goal ko. Ang goal ko ngayon ay legacy na, ang generational wealth na mapapamana ko hindi lang sa anak ko, pati sa mga susunod na generation, yung kayamanan na naipupuntar ko. So sa tingin ko, na-achieve ko na yung financial freedom, ngayon naman generation wealth na yung pinag-iipunan ko. So yun yung gusto ko maipaliwanag sa inyo. Yung financial freedom, paano ko na-achieve to doon sa gym business ko. Kasi yung gym business ko, pwede kong iwan. Imagine mo, ngayon, nasa 7 Falls tayo sa may Lake Cebu, South Cotabato. Tumatakbo yung negosyo ko sa Cavite, sa Lipa at sa Tarlac. Bakit? Kasi may sistema siya. So honestly, ngayon pa lang, pwede na ako mag-retire di ba? Pero ito, ang ginagawa ko, nag-iipon na lang ako, nag-generate na lang ako ng panibagong sources of income para sa generational wealth. So again mga kapatid, ito yung target mo. Ang target mo hindi retirement. Ang target mo financial freedom. Ang retirement usually may kasamang edad dyan. 55, 60, 65 ang retirable age. So naisip mo ba na pagdating mo doon sa edad na yun, ano pa yung kaya mong gawin? Ako, 49 ako ngayon, mag-50 ako next year. Kaya ginagawa ko itong mga ganito. Pakita natin sa video. Nag-zipline tayo mula doon, pababa. Pakita natin sa video.
Sa totoo lang, sobrang takot ko sa taas, sobrang takot ko sa heights, pero nakoconquer ko yun eh. Ito yung mga bagay na gusto kong gawin ngayon habang kaya ko pang gawin. Kasi kung magre-retire ako sa edad na 55, 60, 65, sigurado ko, hindi ko na kaya mag-zipline mula dun sa falls na yon. So kapatid, ang panahon, napaka-precious commodity niyan. Kahit anong yaman mo, hindi mo na maibabalik yan once na lumipas na. So yun yung maipapayo ko sa inyo, financial freedom. Mag-isip ka ng negosyo na pwede mong maging source nung maging dahilan ng financial freedom mo. Or actually ito yon, last but not the least, hindi mo kailangan maging negosyante para maging financially free. Kasi pwede kang mag-invest sa mga stocks, sa dividends, sa rental properties. Pwede yun eh. Pwede doon ka mag-invest kahit hindi ka negosyante, may kikita kang pera, may matatanggap kang pera. So yun, another topic natin yun, yung hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan maging negosyante para maging financially free ka. Ako po si RP ng Jim T. Gandang araw po.